Sa tindi ng init ng panahon sa bayan ni Juan, talaga namang tila ka sinisilaban. Paypay rito, paypay roon, parang andi alinsangan ng hirit. Pero kung perwisyo sa marami ang napakatinding init. Laking pasasalamat naman ng iba tuwing tirik na tirik ang haring araw dahil sa naglalagablab nitong pinakikinabangan. Patapon na dapat ang tinik ng isdang subagyo kapag wala ng laman. Pero ang maabilidad na Cebuano, ibinibilad ang tinik para gawing tosino. Ihiwalay na natin yung laman sa tinik. Ano ba talaga ito? Pinatuyong kahoy ba o kalawangingero? Natunaw ka bang plastic? Matigas pero wala namang masangsang na amoy. Yung balat sa bubong nakasuksok sa nipa. Sabi, napabayaan na lang yun. Hindi na napansin na nandudun pala, umabot ng 10 taon. Pagdating dito, inabot pa dito ng mga 2 taon. Kami mismo ni Empoy ibibilad din sa ilalim ng araw para maramdaman ang init na pinagdaraanan ng ilan nating kahuwander na magtutuyo. May nakilala na ba kayong isda? May parte na ako dito. Dos. Ay, baliktad! Makikita mo talaga merong ayan, may pugot. Reject na to, no? Yan po, reject na po yan. Reject amin na. Ano ba talaga ito? Kinakain ba? Pinatuyong kahoy ba o kalawangingero? Matigas pero wala namang masangsang na amoy. Natunaw ka bang plastic? Mahulaan kaya ng ilang bagong tauhan ng lolong pangil ng Maynila ang mystery object na ito? What say you, Ketchup at Gwen? Nyug ba to? Nyug? Hindi. Parang mabaho. Oo. Medyo... Parang amoy lupa. Ano bang price? Kahawig ng... Ito mukhang iba eh. Tinitignan mo. Parang ba talaga? Pinatuyo na dinidisplay. Parang gano'n. Tsaka parang panutya. Balat ni Empoy. Hindi, bark ba to ng puno? Okay, Chap and Gwen, pati na ikaw listen well. Sa maniwala kayo sa hindi, ang mystery object na ito, pinatuyong balat ng baka na 10 taong ibinilad at naimbak. Oh, go on! Simpleng proseso lang naman daw ang pag-iimbak sa balat ng baka. Lilinisin at huhugasang mabuti sa kaasinan para di tuluyang mabulok. Kailangan ibilad at patuyuin mabuti. Oo nga! Madali lang pala. I wonder, paano nga ba nagsimula ang proseso ng pagbibilad ni Juan? Ayon sa food historian na si Jaime Salvador, resulta raw ito ng pagiging madiskarte ni Juan sa pagkain. Noong araw na wala naman, hindi pa panahon ng teknolohiya at saka ng modernisasyon, ang pag-iimbak ng mga pagkain para pakinabangan sa mas mahabang panahon. Of course, unang-una, kinakailangang ibilad sa init ng araw, gamitan ng asin, pausukan doon sa kanilang mga pinaglulutuan para lalong tumagal ito. Paalala naman ng food safety expert na si Russell Tang, siguraduhin malinis ang lugar na pagbibilaran ng ating mga iniimbak na pagkain. Yes, safe pa rin siya kainin kahit 10 taon na yung balat ng baka as long as after ng bilad, hindi siya nababasa or namomoist. Sa Pandan sa Antique, tila napamanahan daw ng mamahaling gamit ang content creator na si Jonathan. At dito naman sa kabilang side, mga kapulutan. Ang pangunahing sangkap kasi ng iluluto niyang ulam ngayong araw, pinatuyong balat ng baka na 1 dekada na ang tanda. Talaga ba, Jonathan? Pwede pa yang kainin? Hindi ba pang swelas na yun ang sapatos? Nasa mga 10 taon nang napabayaan sa taas ng bubong. Sinasadyang itabi para sa tagulan kasi daw masarap humigop ng sabaw
pagka ang balat ng baka ay nabilad na. Bago raw matikman ang pambihirang sarap ng pinatuyong balat ng baka, kailangan muna raw dumaan sa matinding bakbakan. Ay, ready na pala yung pulutan natin. Ayos na wala, naganda na. Hindi raw biro ang pagluluto sa ibinilad na balat ng baka. Paulit-ulit na pagkukuskos gamit ang steel wool o yung hibla-hiblang bakal para luminis. Sa puntong ito mga ka-wonder, kailangan na natin ng tulong ng ating kumpare, si Pre-Sure Cooker. Dahil sobrang tigas na ito, lalaga natin dito. Kasi pag hindi, baka bukas pa tayo makakatikim niyan. Sunod naman ang tila anli ng pagpapakulo sa balat na umaabot ng ilang oras para lumambot. Kapag malambot na ang balat ng baka, pwede nang hiwa-hiwain at lutuin sa putaheng kinatatakaman. Ang ibibida ni Jonathan, pinatuyong balat ng baka in curry sauce. Luya. Sasabay na kaagad ang bawang. Gisa-gisat. Timpla-timpla. At matapos ang ilang oras ng pagpapakulo at 10 taong pagbibilad at pag-iimbak, luto na ang pinatuyong balat ng baka curry. Dahil taon ng binilang bago na iluto, kumusta naman kaya ang lasa? Parang regular lang siya na Baka. baka. Pero parang may something nakakaiba na na taste. Beke naman, diska-diskarte lang yan mga ka-wonder. May mga panahong sagana tayo sa ani ng kung ano-anong pagkain. Huwag magsayang at mag-imbak. Libreng-libre lang ang pagbibilad. I wonder! Susunod! Kilala ang Bantayan Island sa White Sand Beaches. Pero wait, there's more! Dahil may pambihirang delicacy o pagkain ng islang ito. Ang tinik ng isda na ginagawang tusino. Kung may extra budget lang din naman para bumiyahe, siguradong kasama sa inyong bucket list ang Bantayan Island sa Cebu. Kilala ang Bantayan Island sa White Sand Beaches. Pero wait, there's more! Hindi lang pagtatampisaw sa dagat ang dinarayo rito. Ang isang klase kasi ng isdang nahuhuli rito, hindi ang laman ng pinagkakaguluhang matikman, kundi mismong ang tinik ng isda na ginagawang tusino. Dahil malambot at maliliit, ang isdang subagyo lang daw ang ginagawang tusinong tinik. Si Ethel, isa sa may pinakamalaking bilaran ng fishbone tusino sa isla ng Bantayan. Natutunan po namin ang paggawa ng fishbone. Yung kapatid ko po na isa nagtatrabaho dati sa Hapunisa. Yung business niya po yung paggawa nitong fishbone sa fish tusino. Nung nagsara na yung kumpanya na pagtrabaho ng ate ko, kami na yung gumagawa dito na sa kaming buong pamilya. Girl power raw sa paggawa ng fishbone tusino. Mga kababaihan kasi ang nakatoka rito. Putulan muna natin ng ulo at saka buntot yung subagyo. Saka masinsinang babalatan. Mahalaga rin syempre hindi masira o mabali ang tinik na gagawing tusino. Dahil mano-mano ang iba sa kanila, tinatalian ng goma ang mga daliri para di masugatan ng tinik.
Sunod ay marahan nilang ihihiwalay ang tinik sa laman ng subagyo. Ito yung tinik at saka ito yung laman. Pinaghiwalay na sila. Maingat na hugasan ng tinik sa katitimplahan ng pampalasang asin at asukal. Ang laman ng isda, ginagawa naman daing na tusino. Ngawit man ang likod at mga kamay, ang ating mga reyna ng bilaran, all smiles pa rin. Kinabukasan, hindi pa tapos ang laban. Simula naman na mainit na sagupaan sa ilalim ng tirik na sikat ng araw. Handa na silang magbilad sa initan para patuyuin ang mga templado ng tinik ng isda. Babad man sila sa tirik ng araw, masinsin pa rin inihahanay sa bilaran ang mga tinik ng isda. Sa laki nga ng industriya ng pagbibilad sa Cebu, inilalatag na rin ang mga patutuyuing isda sa kani-kanilang bubong. Magbilad kami, umpisa kami alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tapos ang pagbilad nito isang araw at kalahati. Minsan madami kaming binibilad, minsan konti kasi depende sa huli. Tip ni Ethel, mas sumasarap daw ang tusinong tinik kapag maghapong ibinilad o mahigit 20 oras. Ang ganitong kabuhayan, malaking tulong sa tagabantayan. Pinupunan nito ang kawalan ng hanap buhay ng kababaihan. Bago lumubog ang araw, isa-isang hahanguin sa bilaran ng mga isda, diretso benta. Kaya mga ka-wonder, sa susunod na mapadpad sa bantayan sa Cebu, huwag matakot matinik ng kanilang pambatong produkto. Very good. Dahil sure daw na hindi masusugatan sa tinik ng isdang subagyo. At garantisado ang sarap ng kanilang espesyal na tosino made of love under the sun. Ang tila buwis buhay na pangunguhan ng gamit sa mga batuhan sa Burgos, Ilocos Norte. Sulit na sulit naman daw dahil ang sarap ng paborito nilang seaweed o damong dagat, lasap na lasap hanggang tag-init. Sa pagbabalik ng I Wonder. Kung marami ang nagkukubli sa matinding sikat ng araw, ibahin nyo ang mga ka-wonder nating sina Mirasol at Remilyn na hinahanap-hanap pa kung nasaan ang mas mainit na power of the sun. Ang sikat ng araw kasi ang puhunan nila sa pagbibilad ng gamit, isang uri ng damong dagat o seaweed na nagsusulputan lang tuwing Nobyembre hanggang Marso. Kung may nori ang Japan, gamit naman ang sagot natin dyan. Madalas itong isasahog sa salad at kung ano-ano pang pagkaing Ilocano. Yung gamit is red algae na seaweed. Ever since daw, nung makikita nila na pagkamalakas ang hampas ng alon sa mga rocks, may naiiwan na algae, At alam nila yon na yung algae na yun is pwedeng kainin, edible. So hina-harvest nila hanggat na perfect nila na pinipino nila. Kahit tila buwis buhay at mapanganib, panguha ng gamit ang pinagkakaabalahan ng kababaihan ng Barangay Sawit sa Burgos, Ilocos Norte. Nung natuto na akong kumuha ng gamit nung 10 years old na ako kasi yung mga magulang ko, ganun din ang kabuhayan nila at sinasama nila ako na magkuha ng gamit. Dahil sa lakas ng alon at talas ng mga bato, marami na raw ang nalagay sa peligro. Delikado, kung delikado talaga. Kasi kung makikita nyo, panay kami mga reef dito. Tumutubo yung seaweed dun mismo sa mga bato. So pupuntahan nila yung bato, tapos malalaki yung alon. So ang magiging talaga dyan, disgrasya. Isa na nga sa sinawimpalad ang mga magulang ni Remilyn na tinangay ng alon 10 taon na ang nakalilipas.
nangunguha na sila, hindi na ano yung magulang ko, ay yung mama ko na parating yung alon. Sabi ng papa ko, ayan na, hindi niya alam na nasa likuran pa lang yung mama ko na ano na ng alon. Kapag ganitong paubos na ang biyaya ng batuhan, ang mga inaning gamit, diretsyo nang ibinibilad. Makalipas ang buong araw na pagbibilad, na ibebenta na nila ang pinatuyong gamit sa halagang 60 pesos kada bilog at umaabot naman ng 1,500 pesos kada haba. Sa tulong ng Department of Science and Technology, nakagawa sila ng gourmet salt o asin gamit ang gamit. Dito sa project na ito, ang natutulungan namin ay hindi lang yung gumagawa ng asin, kundi din yung nag-harvest ng gamit. Mas malasa nga ba ang pagkain kapag ginamitan ng gamit salt kaysa ordinaryong asin? Kaya ipagluluto tayo ni Chef Harvey ng Kusina Valentin ng dalawang bersyon ng pinakbet pizza. Mga ka-wonder, ngayon po gagawa ako ng pinakbet pizza with gamit salt. I wonder, malasahan kaya ng ating mga ka-wonder ang kaibahan ng lasa? Mas masarap po itong yung pinakbet pizza po na ginamitan ng gamit salt compared po dun sa isa. Mas lasa yung pagiging maalat dun sa ginamitan ng gamit salt kesa dito dun sa wala. Ang matinding hirap na pinagdaraanan sa paghahanap ng gamit, worth it! Abangan nyo rin ang pag-wonder namin ni Empoy sa Bilaran ng Salinas sa pagbabalik ng I Wonder. May nakilala na ba kayong isda? Mga ka-wonder, nandito po tayo ngayon sa Hagonoy, Bulacan! Let's go mga ka-wonder! Alright! Kung akala ni Empoy mangingisda pa lang sila sa bangka, wrong dahil bilada na agad. Ito yung first time kong magbibilad ng isda. In English, this is my first sunfish. Hey mga ka-wonder, nandito na tayo sa bilaran ng mga isda na kung saan ay makakapanayam natin si Kuya Juanito. Kuya Juanito, pwede niyo po ba sa amin ay isalaysay, ikwento kung ano po ang unang proseso ng pagbibilad ng isda? Galing po sa dagat, pamimili. Nirerekta po agad namin siya sa cooler. Tapos inilatuan po namin siya ng yelo na may asin. Kailangan po 12 hours to 15 hours bago po siya ibilad sa ilalim ng init ng araw. Pagkahuli sa isdang Salinas, diretso na itong aasinan habang nakababad sa yelo o yung tinatawag nilang pag-iilado. Kuya dito. So, from the sea, from the dagat, wala nang alis na alis yung mga hasang, yung mga small intestine, yung mga bitu-bituka, wala na yan. Wala na po kasi malinis naman po yan. Galing lang po siya sa huli. Kaya po, rektailado na po siya. Pagkalipas ng 20 oras, maingat na isasalansan ng mga isda sa napakalawak na bilaran na gawa sa kawayan. Sa pagbibilad po, ganda po siya. Pipila-pila po siya ng dikit-dikit. Pambaywan po yan. Hanggang sa mapuno po yung isang cupping kung tawagin. Sa tagal-tagal niyo nagaganito, may nakilala na ba kayong isda? First time ko kasi magbilad ng isda sa tanan ng buhay ko. At nagbibilad lang ako when I was a children, nung bata ako. Na masasabi ko hindi pala madali yung trabaho nila para sa akin. Dahil sobrang mabusisi talaga. Ibibilad na isa-isahin pa na yung mga tuyo. Ito pong tuyuan namin, halos 17 to 15 years na po siya katagal. Since mula po talaga elementary pa lang ako hanggang ngayon 25 years old na po ako. Ito na po talaga yung hanap buhay namin.
Matapos ang maghapong bilaran, hahanguin na ang mga tuyong isda. Ilalagay na sa lilim at maingat na isasalansan sa kahon para ihatid sa palengke. Yung pagod nila, talagang worth it na bilhin natin to. Nasuportahan at bilhin natin yung kanilang produkto. Susunod! Ang pagbibilad nakaasa sa init ng panahon. Pero paano kung ang haring araw hindi nagpakita? Nako! Rain, rain, go away! Pag umuulan, paano yun? Dumayo ako sa Rosario, Cavite para usisain ang pagtutuyo ng isdang Salinas. Pero tila KJ today ang sun. Imbes kasing matinding sikat ng araw ang sumalubong sa akin sa dalampasigan, makulimlim na ulap ang aking nadatnan. Kaya kabado ang 23 anyos na star ng pagtutuyo na si Tala habang nag-aabang ng mabibiling isdang Salinas. Hep, kalma lang. Bago kasi makapagpatuyo ng isda si Tala, may pagdadaanan muna siyang bulungan kasama ang 22 anyos na si Theo. Gano'n na kayong katagal dyan sa negosyo na to? Tagal na po. Mga may 10 taon na. Bata ka pa. Gaano karami usually yung nahuhuli nyo everyday? Depende po. Pag marami na riyan, yun marami. Pag umuulan, paano yun? Hindi na malaot. Tapos, pag napuno nyo na itong mga banyera nyo, doon sa baba, doon naman yung Hindi na po binibenta. Sila yung bibili na. Pagdating nyo, lagi may bumibili na. Sa pampang nagaganap ang bulungan, hindi maritesan ha, kundi bulungan ng presyo ng isda. Ang may pinakamataas na presyo ang siya makapag-uuwi ng banye-banyerang Salinas. Magbubulungan na kaya? Sino ba magbubulong kayo? Bulong-bulong. Sige. Paano nyo pinipresyohan yan? Ano po, bawa, i-ano po namin kung depende po sa size ng isda. Sa size? Itong size na to, ano to? Ano po, medium size po siya. Pwede mo sabihin sa akin kung magkano, kung ganyan. Tawad ko po. Oo. Dahil maraming huling isda ngayon, so isa lang ang bumulong kay Theo. So, saan susunod to dadalhin? Sa kanila na. Sa'yo na, sa Bilaran na. Ayan. Pagkatapos ng bulungan, Bilaran na para gawing tuyo. So, ang kalaban nyo talaga dito sa negosyong to, sana buhay ulan, po, ano? Opo, ulan pero po pagka tag-araw, naku, yan naman, mabilis po yan, dalawang araw lang po yan, tuyo na po yan. Tuyo na. Kapag makulimlim ang panahon, trapal is the key. Pero inaabot daw ng 4 na araw, kaya kapag bumuhos ang ulan, awat muna sa pagbibilad para iwas amag ang mga isda. Kada kahon ng tuyo na ibebenta ni Tala ng 1,500 pesos hanggang 3,500 pesos. Depende sa laki at kalidad nito. So makikita mo talaga merong may pugot. Reject Opo, na to, yan no? po, reject na po yan. Ayun, reject. Sasama nyo na po yan dyan. Yung reject amin na. The heat is on, ang matinding init na inaayawan ng marami, biyaya naman sa iba. Ang pagbibilad kasi, hindi lang basta kabuhayan, kundi tradisyon na rin sa bayan ni Juan. Ang pagbibilad ay naging bahagi na ng kultura nating mga Pinoy sa pagpreserba ng ating mga pagkain. At ngayong panahon na ng tag-init, ay lalo pang tumitingkad o gumaganda ang ganitong klase ng gawain o trabaho ng ating mga kababayan dahil kakampi nila ang matinding sikat ng araw para sa pagbibilad o pagpreserba ng mga pagkain. Mga ka-Wonder, kung may mga topic kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow nyo po ang aming social media account ng iWonder. Ako po ulit, si Empoy Marquez. Paano po magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV? At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa iWonder!